Magandang umaga po. Ito po si Toto Tirador. At ang ating tiradorin ngayon ay yung buong pamahalaan ni BBM. At dito mo makikita napakawalang kwenta pala talaga. Ito po talaga makikita nyo, wala pala talagang kwenta. Ito po ang ating katibayan ay ating ipipresenta. Makikita po sa budget kung ano ang salamin ng buhay ng administrasyon. Depende, titignan mo ng budget niya. Makikita mo yung prioridad niya. Kung saan ba siya kumikiling. Ano ba ang kanyang gustong mga proyekto. Anong gusto kanyang punduhan. So, dito natin babasihan. At ito po pala si Toto Tirador, ang inyong kakampi laban sa kasinungalingan, laban sa pangangawat o mga tiwali, kakampi ninyo sa katarungan, katotohanan at batas. At ang batas lamang sa panahon po na nagigipit ang mga mahirap at ang mga iba na walang mga api o mga walang kakampi, ang tanging kakampi lamang po ay ang batas. Kaya ipaglaban natin ang batas. At ang ating pag-asa ay matatakot ang mga mang-aapi sa batas. Iyan lamang po ang ating kakampi. Kaya ito, bago natin simulan, siguro umpisan ko muna sa aking pagpakilala, no? Ito po ang i-upload ko ang aking pagpakilala sa aking sarili at sa aking channel para naman malalaman ninyo kung sino habang nag-antay tayo ng mga audience. Okay? Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. O, ito na tayo. Ang una natin, ang numero po ay hindi nagsisinungaling. Kaya panay true news tayo, hindi po tayo fake news. Pag sinabi ko ganon, makikita sa numero kung ang isang tao ay tawag dito sakim o hayok sa laman o di kaya ay hindi hayok.
o di kaya ay hindi siya ang tinatawag na naghahangad ng maraming pera. Ngayon, ang tanging sukatan lamang po natin ay ang budget na ginawa. Kung ang pag-usapan natin po ay yung administrasyon, sinasabi natin, pag sinabing administrasyon, kung sino po ang namumuno, iyan po ang administrasyon na tinutukoy natin. Sa panahon ni Digong, siya ang namumuno sa administrasyon niya. At sa administrasyon niya po, ay maipapakita ko na noong 2020, pag unang taon ng COVID, ang kanyang budget sa flood control ay 90 billion lamang. 90 billion lamang po. Pero sa panahon ni BBM, lalo na ngayon, marami pang nakabaon na mga programa, pero sa panahon ni BBM ay 250 billion para sa 2026. Matindi. Kaya ang panahon ni BBM ay nagpapakita ng mga congressman na dating kakampi naman ni Duterte na sa panahon ni Duterte ay hindi sila kumita. Sa ngayon po ay para silang looting time. Panahon na, bawi tayo. Parang ganun po ginawa ng congressman. Kaya ito po, ipakita ko ang ating budget. Okay? Una, ipakita ko sa inyo ang budget noong 2020. Ipakita ko ang budget ng 2020. Dali. Ito yung 2020. Okay, ito po. Ito. Isingit natin, ipakita natin sa screen. So, nakita nyo ba yan? Yan po ang budget natin noong panahon ng taong 2020. Tingnan nyo, Official Gazette, Department of Public Works and Highways, Office of the Secretary, January 6, 2020. Yan, nakita nyo? So, ang kabuuang budget, panggastos na nilaan sa panahon ni Duterte ay 580 billion, 886 million, 11,000 pesos. So, ano yan? Yan ang kabuuang budget ng DPWH sa panahon ni Duterte. Bago ko itutuloy, nais ko muna babatiin yung mga early risers ko. Si Helen Baguio, magandang Monday morning po, Senyor Tirador Kausing. Simulan na tirahin ang mga mandarambong sa bayan. Squeezy, number 1 is Katoto. Salamat po sa inyo. Magsimula mong live stream. Maniwala ka ba sa circumstantial evidence? Maniniwala ko sa circumstantial evidence. Ito po yung circumstantial evidence ito. Okay? So anyway, ito ang ating titingnan. Ang budget sa 2020 ay lumalabas na 580 billion, 886 million, 11,000 pesos. Yan lang po ang budget ng DPWH. Ngayon, tingnan natin ang budget sa flood control. Magkano budget ni Duterte sa flood control? 90 billion, 123,000, 123 million, 209. Palakihin ko po. Flood control. Nabasa ba nyo? Flood control. Flood control budget. Yan po, hindi kasama dyan, may nakabaon din sa panahon ni Duterte. Pero yan po ang pinakami, 90 billion,
123,209,000 pesos. So punta tayo ngayon sa budget ng DPWH ng 2022 na pinagawa ni Digong bago siya umalis. Okay? At saka tingnan natin ang flood control project niya. Ito po. O, yan. 2026 yan. Hindi yan. Ito dapat. Ito ang budget sa 2022. Ito yung huling taon ni Duterte na magiging presidente. Nakita ba ninyo? Ayan, no? Ang kabuang budget ng DPWH, tingnan nyo, 2020, ginawa niyang December 28, 2020, pero para sa budget na taong 2021 pa lang. 2021 pa lang ito. Hindi pa ito 2022. Ito po yung 694 billion 822 million 718,000 pesos. Yan po ang budget ni Duterte sa kabuuan para sa DPWH. Tingnan naman natin ang flood control budget niya. Yan, flood control project. Ano ang budget niya sa flood management program? 101 billion 813 million 674,000. So, yan ang budget ni Duterte sa 2021. Sa bago tayong patuloy, batiin ko muna si Geoffrey. Good morning, Katoto. At tuloy ang laban, labas lang ng mga korupta. Ping Joe, di niya kaya ang mga crooks na congressmen. Okay. So ito, nakikita ninyo, pigil na pigil, hindi napakita ng masyadong kahayukan ang mga congressman natin sa panahon ni Duterte. So yan po. So kung sa totoo lang, kung wala lang yung patayan na nangyari, the best si Duterte kung wala lang yung patayan. So anyway, tingnan naman natin ang budget ni Duterte sa panahon ng 2022. Ito. So, tandaan niyo, 90 billion sa 2020, 101 billion sa 2021, yan ang budget ni Duterte sa baha. Okay. Flood control. Ito naman ngayon, i-post ko yung budget niya ng 2022 sa huling taon niya pagiging presidente. Na minana naman ni Bongbong Marcos, ang liit lang pa rin. So ito, 2022. Nakita ba ninyo? 2022. Ang budget, kabuuan ng budget ng DPWH, 785 billion 725 million 522,000 pesos. Yan lamang po. Ngayon, tingnan natin sa flood control, flood management niya. Ito, 128 lamang po. 128 billion ang budget niya sa baha o flood management program. So, ganun ngayon, takbo tayo sa 2023. Ang unang taon na full na si BBM ang presidente. Ito. Ito yung kay BBM, unang taon ni BBM.
893 kaagad. Naglampas na kag sa 700 plus. Yan ang budget ni BBM sa kanyang panahon. 893 billion 121 million 40,000 pesos. Yan po ang kabuuan budget sa DPWH. Tingnan naman natin sa flood management program niya. Ang flood management program niya, ito po, 182 billion. Yan. Flood management program. 182 billion. Doble. Halos doble ang tinalon. Ganon kahayok sa laman ang mga congressman. In fairness sa BBM, ang mga congressman niya, inaalagaan niya, ganon kahayok sa laman. Kaya hinabol na pinataasan nila ngayon ang budget, pati mga, hindi lang congressman, pati mga senador sa panahon na yun. Yun ay mga dating Duterte naman yun. Pero naging BBM sila, sinamantala nila yung kanilang kahayukan sa laman. Lahat yan sumasaludo, naglumuluhod kay Duterte, lahat yan. Noong panahon na yun, si Duterte ang hari. Yan. Nakita nyo, halos doble. Ngayon, pupunta tayo sa 2024. Bago tayo pupunta, babatiin ko muna si IZ Reyes. Shoot na naman project sa bulsa ng mga mafia, kurakots, transgress, tamba, BBM, DPWH. Ibig sabihin, si Tambaluslos po ang dito may pakana. So, ngayon, may tumatawag sa akin. Hello, Romy. Nagla-live ako? Nagla-live po ako ngayon. Di sa YouTube at sa Facebook, mamili ka lang. Okay. Ito po, itong ating puntahan. Sunod, 2023 na tayo kasi 2024 na tayo. Ito tayo. 2024. Ito, 2024. Okay. Ayan, nakita ninyo? Magkano ang budget sa 2024? Halos 1 trillion na ang DPWH. Naging 996 billion. Na lang, 4 billion na lang ako lang, 3 billion na lang ako lang para maging 1 trillion. Grabe. Hayok sa laban ang inyong tatay BBM. Tingnan ninyo. 996 billion, 791 million, 684,000 pesos. Yan po. Yang kabuuan yan. Tingnan naman natin ngayon yung flood management program budget niya. Flood management program, ito, hindi pa kasama yung mga bridge program niyan kasi mga flood management din ng bridge. So, flood management program, 244 billion, 577 million, 911,000. Ano pa yan? Hindi pa kasama ang bineto niya, tinanggal niya na 26 billion. Ngayon, pero may baon pa. Pero sa tulay naman, ito ay kalahati nito ay sa flood control. Kasi maglalagay sila ng abatement. May tinatawag na slope embankment. So ang budget naman 24 billion 750 pesos. So matotal, ang budget po ni BBM, kung ititingnan mo, aabot pa yan ng almost 300 billion. May mga baon pa, may mga patago. So, 244 million, kung ikumpara mo sa 90 billion sa panahon ni BBM, panahon ni Duterte noong 2020, halos triple. Ang dinoble, triple. So, halos triple ang dinobli ng pagtaas ng budget ni BBM sa flood control. Wala pa tayong dinidiscuss dito kung may pagnanakaw na nangyari o wala. Basta tiningnan lang natin ang budget. Ang sa akin lang dito, the budget does not lie.
Hindi po nagsisinungaling ang budget. So, ito po ang budget. Bunga po ito squeeze ng mga insert. Maliban pa dyan sa mga hindi nakalagay sa flood control projects na paborito ng congressman ay yung multi-purpose building na tag 20 million kada isa. Hindi pa natin binibilang yan. Baha lang muna yan pinag-usapan natin. So, next, titingnan natin sa 2025. Ito yung budget na pinaka-controversial sa lahat kasi may mga blanco kung matandaan ninyo. So, ito po yan. So, kung titingnan natin, ang 2024 po na budget ay ang Senate, ang speaker noon ay si para 2025 na budget. Ang speaker noon ay sino to? Si Tambaluslos. Tapos yung Senate President ay kung hindi ko makamali, si Suberi. Pero pumalit ngayon si tawag nito. Pumalit si Chis Escudero. So, iyan po ang budget ng 2024. Sa 2024, ulitin ko lang, sa flood management program halos triple na ang dinami. Let us go to 2025. Ano ba nangyari sa 2025? Ito po. Budget na 2025. So, yan 2025. Ayan, 1 trillion, 113 million, 1 trillion, 113 billion, 764 million, 447,000 pesos. Yan po ang budget na kabuuan ng DPWH. Yan kasama mga baon na flood control. Pero sa official program ng flood control, ginawa nila 248. Triple pa rin. At kung idadagdag mo yung bridge program na 40, so 288 o 286 billion ang kinana nila. What is that? Almost 30% ng total budget of DPWH sa flood control na punta. Ganon po. Basahin natin ang mga provision nila sa ilalim. May water supply system, infrastructure projects, assessment retrofitting of national bridges, flood control din ito. Integration of active transportation and road transformation and infrastructure project. Yung pedestrian refuge, island, flood control din yan. Restriction on delegation of project implementation. Inirestrict na pag-delegate. Special Road Fund. Meron pa, National Building Code Development Fund. Right of way operation, implementation of flood management, and all other flood control projects. All flood control infrastructure projects funded under this act shall be subject to the DPWH design guidelines, criteria and standards, and other pertinent budgeting, accounting, and auditing laws, rules, and regulations. In line with the principles of integrated water resource management, as outlined in PD number 1067, the DPWH may integrate water management strategies in all its flood control projects. So, nakalagay dito, mga construction and repair of rehabilitation of roads. Pag roads, kasama din yan flood control. So, yan po ang inyong lolo, si Lolo BBM. So, yan ang nakita ninyo. So, now let's go to 2026. Bago tayo pumunta sa 2026, batiin ko muna si Nuclear Reactor Reacts. Kalaban nga ng HUR tapos bibigyan ng insertion. Si Joe Bitana, sigurado, kang hindi po fake news ito, budget, batas po ito, inano ko. Pinagdududahan mo pa, batas ito ng na nakalagay po sa website ng Department of Budget and Management, dbm.gov.ph. So para ma-check mo po, Jubitana, pakibukas mo lang po ang website ng dbm.gov.ph. Diyan mo po makita itong mga pinapakita ko sa inyo.
Kung marunong ka maghanap, makikita niyo po. So si Raul Salazar, third party ang the best na mag-imbestiga sa maanomalyang proyekto niya. Basta dito, hindi ko muna pag-usapan kung ano yung mga nangyayari na mga nakawan. Dito lang, ipinakita ko lang, base sa budget, sa laki ng budget, makikita mo kung ano kung may nakawan ba nangyari o wala. So Bernard Magtibay, dapat po maglagay na lang po sila ng isang fact-finding board. Katulad ng BND, mag-fact-finding mga private citizens. Ako mag-volunteer ako, mag-investigator, private fact-finding commission. Dapat hindi taga-gobyerno. Dapat kagaya ko na vlogger na may knowledge sa batas at knowledge sa engineering. Tapos, si Bernard Matibay ulit, kung mag-imbestiga po si BBM sa Senado at Lower House at kung magkaiba po ang resulta, kaninong investigasyon, basta ang fair na investigation, doon na sumali si Magalong. At the only way out ni BBM dito, total hindi naman siya matatamaan. Ang matatamaan naman itong mga congressmen. The only way out ni BBM, I am suggesting to you, you form a citizen fact-finding body. At saka, i-appoint nyo kung sino ang i-betting. May mag-apply. May mag-apply dapat ng mga private person. Ako po mag-apply in the name of our country. Sabi ni Raul Salazar, grabe ang budget. Akala ko naghirap ang Pilipinas. So, yan po ang makikita nyo. So, Argo, hello host. Raul Salazar, third party ang the best na mag-imbestiga. Dapat hindi taga-gobyerno mag-imbestiga. Dapat mga engineers at lawyers, may knowledge sa kagaya ko, ang mag-imbestiga na fact-finding. So, Chair Limbag, Dr. Toto, partida ng 2020 may pandemic pa. Pero 90 billion lang ang flood control project ni Duterte. At saka walang maraming in fairness walang maraming baha na naobserbahan natin sa panahon ni Duterte. Hindi masyadong baha sa panahon na yun. Siguro agree naman kayo sa akin. Ngayon, ito titingnan natin ang para sa 2026. Ito po ang budget na gusto ni BBM. Hindi pa ito naripaso ng House of Representatives ng mga ganid na mga congressmen. Dito, lulukuhin. Tandaan niyo pala yung 2025 budget? Ipakita ko muna yung budget message ni Kwan. Naalala niyo ba nagbeto tapos nag-file si grupo nila ni Attorney Vic Rodriguez ng papabasura yung budget ng 2025 dahil maraming blanco? Yan po, ito po ang titingnan muna natin ang veto message ni BBM nung tinanggal niya. Kasi may 26 billion pa siya tinanggal doon Yun ang total pero may tinanggal pa siya doon 26 billion. So ito po yung veto message ni BBM. Basahin natin. Yan. Veto message. Sabi ni BBM, sabi ni itong veto message niya. The Honorable Speaker, ladies and gentlemen of the House of Representatives, bakit hindi niya in-address si Senate President? Sabi niya, by the power vested in me by the 1997 Constitution, I hereby sign into law, Republic Act number 12116, the General Appropriations Act for Fiscal Year 2025, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. So, yan. Ang dami. Tapos sinabi niya, comments, the total program appropriations amounts to 6,326,000,000,000 ang kabuuang budget. So, strong capital formation, beta, blah, 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 blah. Dito tayo sa direct veto. As I have emphasized in my budget message, accompanying the fiscal year 2025 National Expenditure Program, the aim of this administration in our medium-term fiscal program is to ensure that government targets will respond more directly to the needs of the Filipino people as strategic growth-enhancing fiscal consolidation is pursued. We must be clearly driven by this goal because much as we want to do everything we wish for our people immediately and all at the same time, our finite resources compel us to exercise sound judgment
to ensure our fiscal sustainability. We must not compromise our future. Thus, the imperative need to program our priorities. It is in this light that I'm duty-bound to veto certain items. Itong binito niya. So, tingnan natin sa annex sa inyo mamaya. Ito po yun, sinasabi niya, the programs, projects, and activities that we have programmed in the fiscal year 2025 NEP under the budget of the Department of Public Works and Highways are consistent with the Build Better Mo. Binanggit niya especially ang Public Work and Highways. Kasi puro flood control, ito yung Annex A na tinanggal niya. Ito yung Annex A, ang tinanggal niya kabuuan 26 billion 65 million 700,000 pesos. Kung hindi pa niya tinanggal, umaapaw hanggang bubong itong budget na to. Ang problema pa dito, napilitan si BBM, in fairness to BBM, hindi niya sadya ng ibang mga programa ay tatanggalin. So because of this, hindi napunduhan po ito. Itong pinaka-importante sa akin na bakit hindi napunduhan, na sumasama ang loob ko. Ito. Unprogrammed fund, tinanggal ito. Yung 4-piece, tinanggalan ng 50 billion. Yung budget para sa mga maralita na dinidemolis na 500 million lang ay tinanggal pa. So, yung mga taga-Muntinlupa dyan sa Immaculate Conception, sa may Arisa Compound, Arisa Compound, ay kawawa sila. Hindi sila binibigyan ng Urban Poor na dapat tutulong ang Urban Poor Office. Tapos, dito naman sa Public Health Emergency, sa healthcare, tinanggalan ng 2 billion. Tapos sa computerization program ng DepEd, tinanggalan ng 5 billion. Pagkatapos, sa senior pension ng mga senior citizen, ay tinanggalan ng 1 billion. Tapos sa pambansang pabahay na kanyang project na 4PH, ay tinanggalan ng 1 billion. So, ito po ang dapat na sana ay binigyan ni BBM ng priority. Pero dahil po sa kasakiman ng kanyang mga kasama, ay napilitan siyang, pero pwede niyang tanggalin yun kung gusto sana. Kaya lang, hindi niya tinanggal ang AKAP. Hindi na tinanggal ang flood control project. Ang AKAP, 26 billion. Hindi na tinanggal ang iba pa, yung AX, yung MAIP. Yan ang hindi niya tinanggal. So, ito po ngayon sa 2020, punta na tayo ngayon sa 2026 na budget na gusto ni BBM na mangyari. Sa tingin mo ba, ito po yung budget sa 2026 ay ginawa ni BBM matapos niya madiscover yung kawalang hiyaan na walang kapantay, walang katulad na nangyari sa 2025 budget. Pero despite that, hindi pa rin niya mataas pa rin ang pondo na binigay niya sa flood control project. So ito po, tingnan natin ang gusto niya mangyari. So ito, ang gusto niya mangyari. Sa ngayon, para sa 2026 na budget, ito po, sa DPWH, gusto niya punduhan ng 880 billion pesos, 8,893,000 pesos. Tapos tingnan mo sa flood control program niya, magkano ang nilagay niya? Okay, titingnan natin. Ito po. Flood management program niya, ni BBM ngayon, ay 250 billion, 825 million, 557,000 pesos. At isama mo dyan ibang mga project, mga bridge program, ito, 300 billion. Hindi pa kasama dyan mga baon, kagaya ng
purpose building na mga paborito ng congressman. So, yan po. So, ang makikita nyo ngayon, mas pinakamalaking budget ng flood control ngayon sa kasaysayan ng ating bansa. So, anong ibig sabihin nito? Si BBM ba ang may pakana ng mga flood control at saka lahat ba ng mga congressman dyan ay may lahat ba dyan, may binibigay na porsyento kay BBM? Yan ang hindi natin masagot. Pero kung titingnan natin, dapat sana tinanggal niya na ang flood control project na pondo. Bakit nilagyan pa? Pinalakihan pa. Yan na po ang tanong ng bayan. Tanong ko lang, hindi bayan. Magbabati na lang ko ha. Si Alan D, Dr. Toto. Okay. Si Oner Limbag, Dr. Toto, partida noon ng 2020, noon ng 2020, may pandemic pa. Oo. Tapos si Argo, yes, agree host. Si Squishy, bumaha na ng dugo ng mga Pilipino. Tama po yan. Si Drawback Vibranium, pag kinuha si Magalong, ibig sabihin, seryoso sila at may pag-asa ka makukuha. Kaso, parang propaganda ang yung pagsabi niya ng mga kontraktor. Kasi tingin ko nga, propaganda ang sinasabi, ibubuhos lahat po ang buhos sa kwan, ang sisi sa kontraktor. Siguro, siyempre, lilinis ng kamay ang magpupunso Pilato mga congressmen. Pero pahig na ko mga congressmen muna paparusahan. Kagaya na sa Mindoro, Oriental Mindoro, Congressman Arnan Padaligan, ikaw ang dapat sisihin na mga nawasak na mga diki dyan. Magkano binulsa mo, Congressman Padaligan? Grabe ka, bata ka ni Romualdez. At lahat po, halos na kontrata dyan ay napunta pinakamarami kay Sunwest Incorporated na pag-aari ni Congressman Elizalde ko ng Ako Bukol Party List. Bakit naman yan? Binabawalan natin ang batas natin sa Section 95, Paragraph C, na ang mga kontraktor ay magbibigay ng donasyon para sa kampanya ng kahit sinong politiko. Pero ano naman ang sitwasyon na yung kontraktor mismo ay congressman? Wala tayong sinasabi. Ano ba magagawa mo? COMELEC Chairman George Erwin Garcia? Ano bang pagkakaiba kay kay Chis Escudero? Tumanggap siya ng 30 million mula kay Lawrence Lubiano na isang presidente ng tinatawag na Centerways Construction and Development. At may lang mahigit 5 billion siyang proyekto sa flood control. Anong pagkakaiba na binigyan siya ng kontraktor kaysa sitwasyon ni Elizalde ko na congressman na kontraktor pa? Si isa pang congressman kontraktor diyan, si attorney o congressman Rods Rodriguez ng One Rider Party List. Inagaw niya lang party list niya kay senatorial candidate Colonel Bosita. Dami nyo dyan na mga congressmen, na si J.J. Suarez, congressman na kontraktor. Dami niya pinagawa niya sa Quezon. Wala rin nangyayari. Si Aurelio Dong Gonzales, pinalitan ng anak niya. May kontraktor pa siya. Tapos siya pa congressman. Ay, nako. Hindi ko maintindihan, hindi ko maawatan. Nuclear reactor reacts. Yan ang gusto iluklok ng mga pro-impeachment. Lahat kayo gusto na impeach kasi humaharang si Sara. Humaharang siya sa inyong flood control projects. Kaya gusto nyo impeach. Halata na kayo ngayon. Isang dahilan bakit ayaw ni si Sara, gusto nyo impeach kasi kumukontra siya sa tinatawag na flood control projects. Yan, si Oner Limbag, Dr. Toto, kaya wala nang masyadong malalang baha dahil obligado ang mga barangay official na maglinis ng mga estero. Raul Salazar, sa flood control kasi ang kitaan dyan, Attorney Kausing, 60% pag magaling ang kontraktor, wag na lagyan ng bakal. Drawback Vibranium, parang nakikita ko nangangalap sila ng ebidensya para makadepensa, para i-destroy bulgar na ni sino ang may-ari niyan, saka saan. Hahanap po sila ng tinatawag na sacrificial lamb. Doon ibubuhos. Kaya tingin ko,
ang gawin lang sacrificial lamb dito ay si Sara Diskaya. At saka pwedeng sacrificial lamb din ito si MG Samidan. Ha? Biro mo, 250,000 lang ang kapital. Nakakuha ng kontrata na mahigit 5 bilyon. Grabe. Si Honor Limbag, Dr. Toto, ang mga infrastructure ni PRRD na malalakihan hindi hina-highlights ng mainstream media. Squeezy, sa Texas ang taas ng lugar binaha, tinangay ang mga bahay, biglang buhos ng ulan. So whatever is that, I do not know what is the situation in Texas. Okay, so sa Squeezy, sayang lang pera sa flood control. Boss JTV, shout out, Katoto, sa kasamahan ko na si Chief Rodel Atilla at James Alferez sa Luxbridge Hotel. Always watching po ako. Maraming salamat yun sa Luxembourg Hotel. Tapos Drobak Vibranium, ganito kasi yan. Sige, bulgar mo na, kontraktor. May kasalanan, basta wag nasabihin ako, may-ari. Hindi naman, no, yun, kontraktor. Pero ang congressman na sa likod ng kontraktor ay tahimik lang. So, Oknek J, kaya ang lahat ng kontraktor ni Bulgar, ituro nila kung sinong totoong may-ari. Itawag dyan, beneficial owner. Drobak Vibranium, ang makahalaga pare, nakita natin ano hawak nilang ebidensya at makadepensa tayo pag nasa judiciary na. Squeezy, Toto for president. Hindi naman, hindi ko na kailangan maging presidente. Pero kung ako presidente, sigurado walang ito. Matatanggal lahat yan. Number 1, matatanggal corruption pag ako presidente. Number 2, magiging patas na ang korte. Kasi pilitin ko talaga na jury trial ang lahat ng korte sa Pilipinas. Kapag jury trial, hindi na po nabibigyan ng pera ang mga judge. Pasensya kayo mga judge. Ang talagang overall yung tingin ng tao sa inyo, madali kayong suhulan, madaling takutin. Ganun lamang po. At kayo po ay kumikiskis sa likod ng mga politiko para sa inyong inaasam-asam na promotion. Kaya dapat siguro sa sunod, ang promotion maglalabas ng Supreme Court ng pamantayan na ibase sa mga judgment na sinulat nila. Kaya magkaroon ng contest. I-rate ang lahat ng judges sa ginagawa nilang judgment. Dapat sana ganoon. At ang tao mag-participate ang mag-rate. I-publish ang mga judgment nila kung tama, hindi. Tapos ilatag, pag judgment, ilatag mga ebidensya para mausuri ng mga tao. So, Remax maglasang 40% project, 60% bulsa, daming billion ng mga contractors. Ngayon, kung 40%, 60% sa bulsa, 6 times 250. Sabihin, 300 na lang. 6 times 3. So, 180 billion ang naibubulsa sa taon-taon. Ganun po yan, ladies and gentlemen. Kaya po, ako'y nakiusap siya na magdasal tayo itong Lunes na to. Sana may mangyari kasi bukas ay inaasahan ko si Senator Lacson saka si Senator Marcolita na magsimula sa investigasyon sa flood control. Huwag lang sumali sa flood control investigation si Chis kasi dinududahan siya. Si Joel Villanueva, huwag lang sila sumali sa tanungan. Yung mga bagong senador na lang ang uupo sa Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga. Yan ang pakiusap ko kay Senator Lacson. Alam ko si Senator Lacson ay nakikinig sa akin lagi. So, yan ako ang pakiusap kay Rodante Marcolita, nakikinig din siya sa akin sa pamagitan ng kanyang mga tao. So, nakikiusap ako sa iyo, huwag pakiusapan nyo yung mga senador na datihan, huwag na isama. Yung mga bagong senador lang na hindi pa nahalal, ikaw, si PDC Lacson kasi hindi naman siya naging senador na kalaang 3 taon, pwede rin si Tito Soto, pwede rin sino pang iba, si Bam Aquino, si Kiko, yan ang iupo nyo, si Risa Ontiveros, yan ang iupo mo, isasama mo, Senator Marcolita, at Senator Lacson. Magandang umaga po sa inyo. Ikaw na ngayon ang investigative journalism, yung mga mainstream hawak nila sa laig. O yun, totoo lang po yan. Bali Racer na. Magandang umaga po sa inyong lahat.